Okay, sa makausap pa, mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa virtual, o mayong gabi sa inyo nga nagasubaybay. Ini nga channel, Ladder to Heaven TV. Muli, ito si Pastor John Palermo. O kitang tanan, magaingon. Ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi, iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako, walay labot ang yawa nako. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. I am blessed. I am anointed, highly favored, healthy and strong. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my property. Amen. Praise the Lord. O kamo nga na sa YouTube, akong gina-greet ang tanan ng mga member sa Ladder to Heaven all over the Philippines and in abroad. Ug sa tanan nga asa maabot kining maong atong channel. So na atong hisgutan karon pag-uusapan natin sa gabing ito yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 30 verse 15 and 16. Karong adlaw pagpili kamo niini, kinabuhi ba og kauswagan, kamatayon ba o katalagman. Sa 16, kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko kaninyo karong adlaw nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios. Kinsay nahigugma sa Ginoo? Mao sa pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on ug mudaghan pag-ayo ug panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong padulngan gidulngan aron mainyo kini. Apan kun inyong isalikway ang akong mga sugo ug madani kamo sa pagsimba sa laing mga Dios, sultihan ko kamo karon nga mga matay gayud kamo. Mubo lang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon, iniglabang ninyo sa Jordan. Yan pong sinasabi ni Moses sa mga Israelita na kanyang inaakay mula sa Ehipto papuntang Promised Land. Now, I would like you to focus on this matter sa 15. Karong adlaw pagpili kamo niini, kinabuhi ba o kauswagan, kamatayon ba o katalagman. So kung atong i-repack siya, kinabuhi, kamatayon, tsaka pagpapala at kapahamakan. Buhay at kamatayan, pagpapala at kapahamakan. Distractions. So bigyan natin value itong buhay, the value of life. Kaya bakit ba tayo papapiliin kung wala itong kabuluhan? Amen. And we should be wise to choose kung ano dapat ang dapat nating piliin. Kaya kung ilagay natin sa isang halimbawa, pagka ikaw po ay bumibili ng isang item, ng isang bagay, pipiliin mo po yung may quality. Amen. Yung may value. Kasi yung walang value, hindi nagtatagal. Amen? Hallelujah. Katulad ng isang singsing, ng isang, kanyari sa isang hikaw, pagka may giron kang hikaw na ginto, at saka yung isa na parang ginto, saan ba ang may value doon? Yung ginto o yung parang ginto?
Yung ginto kasi may value. Yung buhay ay mas mahalaga pa kaysa ginto. Okay. Life has an uncomparable value. Mayroon pong di matatawarang halaga, di matutumbasang halaga yung buhay. Yung buhay natin, kaya nga sinasabi ng Bible, what profit a man if he gain the whole world, lost his own soul. Sapagkat yung buhay po natin ay may halaga. At alam po ng Diyos yan, at alam din ng dyablo yan, na ang buhay ng tao ay mahalaga. Yung kabuuan ng buhay ng tao ay napakahalaga at walang anumang kayamanan na pwedeng itumbas. That is why Satan wants to destroy it. Kaya napaka-gigil yung diablong sirain ang buhay natin. Kaya marami pong nasisirang buhay sa bisyo, nasisirang buhay sa kung ano-ano na pinagagawa ng diablo, pinag-uudyok ng diablo sa isip, sa puso ng tao. Hallelujah. So, tandaan po natin, yung buhay po natin ay may halaga. Kaya may isang awit, huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Kaya kung nagkasala yung tao, at ang buhay niya ay napalayo at naiba yung direksyon, kung papaano binigyan ng Diyos ng halaga ang buhay natin, ang buhay mo, ikaw nakapanood dyan sa YouTube, papaano mo masabi, Pastor, na ang buhay ko'y mahalaga? Ibuhay din ng Panginoon ang kanyang binayad para sa iyo. Naintindihan natin, sabtan nato na, buhay, ang kinabuhi sa Ginoo yang gibayad, para kalukaton, para kaluwason. At alam ng dyablo kung papaanong ang Diyos ay masaktan pagka ang buhay natin ay nasisira. Kaya sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, I have come that you may have life, and have it abundantly, but the thief comes to steal, to kill, to destroy. Kaya ang dyablo po ay napaka-desididong sirain ang buhay natin. I-destroy po niya yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Bakit? Kasi yan kagalakan ng dyablo, na ikaw ay maimpyerno, ikaw ay maghihirap, ikaw ay papahirapan ng sangkatutak na kapighatian. Kaya dapat po bigyan din natin ng halaga ang ating buhay. Kung papaano ang Diyos nagbigay ng halaga sa buhay mo, dapat po ganun din ang ating pagpapahalaga sa ating buhay. Inana po ka-importante ang paghatag na tugbili sa atong kinabuhi. Amen. Kaya tarungon na tugpili. Diba? Kanang mangukay mo. Basta lang mo, pag ayo po'y namimili sa tiyangge. Dami pong pagpipilian. Amen? Basta na lang ba mo mamunlot o tanaw-tanaw ninyo? Unsay purpose nganong tan-aw na to, nganong atong busisihin, tingnan maigi, tingnan mabuti kung ito ba'y bagay, kasya at wala bang sira, wala bang punit. Bakit po natin binubusisi? Sapagkat sige, kamo din na. Kinsa may nagapangukay, mingog amen. Ngano man nga ato aman tan-awon ton, nganong klaro, mangukay ba ka ton? Ngano man dili man ka, nganong dili man ta pwede nga mo diretso ra tagpamunit. Basig pangit ang mukha. Basig pangit, basig gisi, basig daot, sayang ang kwarta, amen? Kaya sa kinabuhi pod, tarungon pod natog pili. Kay liman ka nagkinabuhi og kamatayon, panalangin og tunglo. So klaro jud kayo kung kita papilion o si bisan kinsa o anyone nga papilion ta. Di ba? Kung papilion ka ta,
tarungon gyud ni pili tong nindot. Amen? Kung papilion kami kung kitang tanan papilion, so pilion gyud natong nindot. Pananglitan papilion ta. Truck nga guba, dako man yung truck nga guba, o brand new nga pick up, asa man inyo ha? Aha, may dako, truck o pick up? Ha? Truck. Pero asa may inyong pilion? Truck nga guba, nga di na magamit, pero dako siya kay truck god siya. O pick up nga brand new, kanang Triton Triton ba tawag na dong? Triton na Estrada. Di ba? Asa may pilion nimo dong? Tagaan kag dump truck nga guba, nga di na mo dagan, di mo andar. Nya tagaan o papilion ka og kaning brand new na Triton na Estrada. Pick up, pastor. Di ba? Ano man, gamay man ang pick up kaysa dump truck. Brand new. Brand new. Saan mo to nimong guba, di ba? Saan nimo tong guba nga dili mapuslan. So inaana ba? So kikinahanglan nga ang atong tan-awon ang value. Unsa ba yung value sa guba? Unsa ba yung value? Dako siya pero unsay value niya? Mao na nga ang atong kinabuhi kay gihimo ta sa Ginoong Dios. Tayo'y ginawa ng Dios ayon sa kanyang wangis. At binigyan ng halaga, ang Diyos mismo nagbigay ng halaga sa atin. Kaya tayo din po ay dapat magbigay ng halaga sa ating buhay. Papaano natin mabigyang halaga ang buhay natin? Isa lang po ang sinasabi ng Panginoon. Isa lang po. Wala na pong chichiboretse, walang daming mga guidelines ang Panginoon. Ang sinasabi niya po ay, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso. Sapagkat pagka inibig mo ang Panginoon, ang ibig sabihin nun, handa kang sundin siya anuman ang mangyayari. Amen. Amen. Kasi yung pag-ibig natin sa Panginoon ay yun ang nagpapakita ng ating tunay na trust and confidence sa Kanya. Kaya it is impossible to obey God without loving God. Hindi po pwedeng sabihin natin na sinusunod ko ang Panginoon, ngunit di mo siya iniibig. O iniibig mo ang Panginoon, hindi mo naman siya sinusunod. Sapagkat ang umiibig ay sumusunod. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. The moment you love the Lord, you obey Him. And obedience, true obedience, you will gain long and quality life. Deuteronomy chapter 30 verse 18. Sultihan ko kamo nga mga matay gayud kamo. Kung sa 17, kung inyong isalikway ang akong sugo. So diyan nato makitaan on how the Lord impose His discipline and judgment as a father, as a king. Kaya po nagbibigay po siya ng choices sa atin. Upang ating ma-realize on how the life is so valuable na po pwede mo palang masayang yung buhay natin. Po pwede palang mawala sa iyo yung dignity ng buhay natin, yung buhay mo, yung pagka the general plan of God sa buhay natin, pwede palang mawala at papariwara at tayo po'y papunta doon sa total distractions. Kaya si Satanas, inuudyukan yung tao na humiwalay sa Panginoon. Inuudyukan yung tao na magrebuilde sa Panginoon. Sapagkat yung pagre-rebuilde sa Panginoon ay yung nagdadala sa atin sa napaka tinding kapahamakan, great distractions.
Kaya how to have or to give value to your life. Number 1, love your God. Sinasabi doon ng Bible sa John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So obeying God is gaining long and quality life. So pag-uusapan natin kunti yung obedience. Yung obedience is by choice. Choice mo yung susundin mo o hindi mo susundin. Amen. Mayroon tayong choice, kaya nga ang Panginoon ay nire-respeto niya yung freedom of choice natin. Susundin mo o hindi mo susundin. Pipiliin mo kung ano ang dapat mong piliin nung nakakabuti sa'yo o ang nakakasama sa'yo. Pagka kumakain kayo, kunyari, sinabihan kayo, itong ulam natin is American frog. Sabihin mo ha, so sino sa inyo ang kakain ng American frog? Nakaluto na, mayroon American frog at saka sasabihin, ito, American frog ito. Sinsaman sa inyo mo nagpunit. Ikaw, Emily, nakakaon na kag American frog. Ikaw, Ta. Ikaw, Dong. Kayo na sa virtual. Ikaw, Jeffrey. Wala pa, Pastor. Di ba? O pananglitan, tagaan tag American frog. Kasi mo nagpunit. So di ka mo punit kay kahibalo ka makahilo. Di ba? So kung naay mo hatag sa imuha og kahibalo ka nga makahilo, dili ka mo punit. So karon ang Yawa maghatag pud siya sa atoa og paon, bite, bibigyan po tayo ng bagay ng jablo na sa tingin natin ay nakakabuti sa atin, subalit ito pala nakakasama. Kaya piliin po natin, huwag tayong makinig sa jablo na tayo po ay titiwalag sa Panginoon, re-rebuilde sa Panginoon, sapagkat alam po ng jablo pag nagre-rebuilde ay hindi ka po pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga si Satanas yung unang di na makapasok kasi nagre-rebuilde siya. At yung mga tao ay inuudyo kanyang magre-rebuilde sa Panginoon upang hindi din makapasok sa kanyang kaharian. Upang sila ay magsama doon sa mga kasama niya, yung mga nagre-rebuilde sa Panginoon. Kaya inuudyo ka ng jablo na tayo po ay magre-rebuilde sa Panginoon. Disobey. Kaya sinasabi ng Panginoon, love me with all your heart. Sapagkat when we love the Lord with all our hearts, we will obey Him with all our hearts, no matter what the cost. Kung ano man pong mangyayari, ay i-obey tayo sapagkat mahal natin ang ating Panginoon. Amen? So, obedience shows respect. Obedience is the root of love. The fruits of love. When you love the Lord, you will obey Him. And when you will obey the Lord, it means you respect Him. Nire-respeto po natin ang Panginoon. We recognizing Him. Atong giila og unsa siya og kinsa siya sa atong kinabuhi. Kaya kung papaano natin i-assured yung buhay natin, wala pong ibang paraan na magiging makuha po natin, pagiging assured po tayo. Wala pong ibang paraan sa Panginoon lang po. Marami pong insurance ngayon na nag-assured kung sakali po tayo mamamatay, mayroon pong magagamit. Pero yun pong mga insurance company, life insurance, death insurance, whatever insurances that the company may sell to us, kung ano po ang kanila pong i-offer, di ba? Mahal kayo na, St. Peter Emily, tagpilan ng St. Peter, binayaran na taga-buwan, 1,000, di ba? Gwapo kayo kaglungon, di man gyapo na nimo ma-appreciate, bisan pa gwapo taglungon, kung buhi ta, di man taganahan mo higda. Amen?
So, kaysa may ganahan mo higda kung naana kay bag-o nga lungon. Ako, nagkuha po ko sa St. Peter, ingon ko katong metal casket. Na ako'y metal casket. Oh. Bisan pag unsa na kang nindot ng metal casket, kay casket man. Di gyud na ma-appreciate na, uy, kagwapo-gwapog lungon. Tabunan lang gyapon na siya. Di ba? Pila may lungon karon, perting mahala, tabunan lang. Dapat dili din na tabunan iniglubong, no? So, dili pod malubong kung di tabunan, no? Dili ba appreciate na ato yung sa mata, na ay lungon sa mata ba? Nga mahal kaayo siya kay pero di ka maghigda, maglingkod ka. Kanang inana ba mura ka kanang makita imong naong ba? Ingon ko dili na lang ko ana. Ayoko nang ganyan. Ano man. Di man gihapon nato ma-appreciate. So kanus man nato ma-appreciate ang mga butang nga moabot sa tuwa sandyang buhi ta. Amen. Amen. Kunyari ha, bawal na ka mukaon og litson. Bawalan na ka, di na ka pwede mukaon og litson. Nya nay naglitson. Maibog mo dili. Kunyari bawal na mo mukaon og litson, nya nay naglitson, maibog mo dili. Maibog, di ba? Kanya perti nilang lipayawan, lami ang pagkalitson, oy, humo kayo bang tiyan ba kay, unya crispy kay palit, inigkaon niyo ba? Ana gid ba? Ikaw nagtanaw na ma-appreciate nimo dili. Dili nimo ma-appreciate wala man ka katilaw. Wala ka kakaon sila ma-appreciate nila tong crispy kayo nga litson. Oh, unya mauna isige nimo kaon nung taga-adlaw di isara ka kabulan og tunga atakihon na ka sa high blood. Ha? Mo bitaw nang si Sister Tata, di gud kay na siya mukaog litson, di gid na mo inom og juice bisan pag isara ka kutsara ibutang. Perti gud niyang kuan sa yang kuan beauty. Na Sister Tata no? Kami karong 13 maglitson tayo mili no? Ha? Ako lang ng picturean o niya akong ipakita sa inyo ha. Praise the Lord ha. So, yung pagpili po natin ay nagdetermine sa ating destinations. Okay? Kaya sinasabi ni Tony kanina, yung feeling natin ay napakaikli lang. Yan. It goes by. It passed by. It passes by lang ng mga feelings na to. Di ba? Muagira ba? Muagira. Nasakitan ka, muagira. Pag magdesisyon ka, nga naglagot ka, nasakitan ka, mauna na imuhang mahimong destiny kung pagpili nimo, di ba? Example ha. Daghan kay trabahoon sa balay, laba, hinlo, kanang kuan, luto, tanan, saba kayo mong mama, sige yaw-yaw ba? Mana na dayon ka. Na, kapuya pud aning kinabuhi, may pagmagminyo, minyo dayon ka, pinakalit. Karon kay, nagtuo kag wala na kay trabahoon, nadungagan man. Diba? Nadugagan, wala. Madungagan. Kunyari, ang imong na pili ta kay palahubog. Diba? Basta kay tao. Basta kay laki. Tarungon mo, nagpili ta. Ano mo, kanibam, tawhanan maghatag ba ni sa kagmayong kaugmaon? O maghatag ba ni sa kuha og kagubot sa akong huna-huna. Balansihon gyud. Amen. Hallelujah. So ina ang kinabuhi. Kung yatagan nimo value ang imuhang kinabuhi, piliun nimo unsay makaayo nimo. Kung anong na magiging mabuti sa iyo at nakakabuti sa iyo. At wala pong ibang dapat nating gawin. Wala pong ibang makikita nating nagbibigay po sa atin ng value kundi ang ating Panginoon. Bakit?
ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Amen. Bisan gan, di ba? Bisan gani igsuon, bisag igsuon gani. Napagani igsuon nga mo daot si mo, igsuon na gani mo. Daoton pa gani kasi mong igsuon. Pero si Jesus, iyang giatag, iyang kinabuhi. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na napaka-valuable ang buhay ng tao. Napakabililhon ang kinabuhi na to. Dili pwede bayaran. Walay pwede itumbas. Karon na patyon sa patyon o sa naligsan, bayaran rag 30,000, di ba? Nabanggaan o napusilan, bayaran rag 50,000. Nana ba? Nanaragbili ang tao. Murarag kabaw. Pero kung tanaw nimo, that is the physical life. How about your spiritual life? How about your destiny after death? Yun po ang pinaka-importante. Na dapat di po tayo magkakamaling pumili at pagpili. Sapagkat ang Panginoon po, He can give us the physical life. He give us the physical life and the spiritual life. He give us the physical life and the spiritual life. Dan pong dalawa binigay po ng Panginoon sa atin. Kaya bigyan po natin halaga ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Amen. At kung sinabi mo na, iniibig mo ang Panginoon, anong sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. The moment you keep God's commandments, you assured your life into eternity. Binigyan mo po ng assurance yung buhay mo sa eternidad. Kasi yung obedience po, sinasabi po ng Panginoon, through obedience, pagpapalain po tayo physical, pagpapalain po tayo spiritual. Yung sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 28, di ba? Kung makikita natin, sinasabi ng Panginoon, kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo, ingon siya, panalanginan ko kamo sa tanan ninyong pagabuhatan. So, when we obey God, because we love God, yung physical manifestations and financial manifestations of blessing atin pong matatamo. At kung tayo po ay uuwi na doon sa kabilang buhay, magkakaroon po ng assurance na tatanggapin po tayo ng Panginoon sapagkat siya po ay ating iniibig. Paano ko masasabi na ang Panginoon ay tunay kong iniibig? Ay sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Sinusunod natin. Di naman mahirap ang kalooban ng Panginoon pag ginusto natin. Amen? Pero pag ayaw natin, mahirap. Kasi pagka ginusto mo, maraming paraan. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. Amen? So, sa inyo bang nasa YouTube at saka nasa virtual, sino ba ang sinusunod ninyo? Ang sarili ninyo o ang Panginoon? Sino ba ang iniibig nyo? At ano ang iniibig nyo? Yung sanlibutan ba? Yung pera? Sinasabi ng Panginoon, do not love money, for the love of money is the root of all evil. Do not love the world or anything that is in the world. Sapagkat yun pong umiibig sa sanlibutan ay nagdedeklara po ng giyera sa Panginoon. Subalit ang sinasabi ng Panginoon, kung tayo po'y iibig sa Kanya at ililigtas niya tayo at pagpapalain niya tayo, kung tunay nating iibigin ang ating Panginoon. Nawa ngayong gabi ay mayroon po kayong natutunan dun sa mga nasa YouTube na nakaantabay. At kung kayo po'y pinagpapala ng programang ito, kindly like, share to others, to your loved ones, and post the notifications button sa cellphone ninyo upang kayo po ay updated sa lahat po ng mga bagong video, pagtuturo po. Tayo po ay nangangailangan ng Panginoon. Tayo po ay nangangailangan ng aakay sa atin. At narito po kami sa Ladder to Heaven upang ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon.
Ano man po ang ating mga nagawang pagkakamali sa Panginoon, ay binigyan po niya ng paraan yan upang tayo'y maligtas. Ang sinasabi ng Biblia, wala pong matuwid, lahat po ang nagkakasala. For all have sinned and come short for the glory of the Lord. But the gift of life is in the Lord Jesus Christ. Kaya kung kayo nasa YouTube na nakaantabay ngayong gabi, o kanumang oras ay napakinggan nyo ito, ang Panginoon po ay kumakatok sa puso ninyo. Nino man na nakikinig. At ang sinasabi ng Panginoon, kung sino man po ang nagbukas ng pintuan ng kanyang puso, at ako'y papasok at manahan kasama niya. Buksan po natin ang ating puso't isipan. Papaano mo ba nabigyang halaga ang buhay mo? O kung ikaw ay nasa bingit na ng walang kapag-asahan, kung ikaw ay nandoon na talaga sa bottom line na wala ng pag-asa sa tingin mo, wala ng pag-asa ang buhay mo, sasabihin ko sa inyo, mayroon pa pong pag-asa. At ang pag-asang yan ay nasa Panginoong Hesus. Because siya po ang daan, He is the life, the truth, the way. Sinasabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. At kung ano man po ang pinagdadaanan ninyo, hindi po lingid sa Panginoon yan. Alam po ng Panginoon sapagkat siya po ay nakakasiyasat ng ating puso, ng ating isip. At handa po siyang tumulong sa atin. Handa po siyang tumulong sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? Come to me, all of you who are tired and carry heavily laden, and I will give you rest. Kaya kayo pong nanonood ngayon, kasama po sa mga kapatid natin sa Ladder to Heaven Virtual Ministry. Just close your eyes at manalangin po tayo. Follow after me. Panginoong Hesus, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakamali at pagkukulang. Inaamin po namin na kami makasalanan at kailangan ka po namin, Panginoon, upang ikaw ay magiging liwanag sa aming buhay. You are the light, Lord God. Sinasabi na yung salita. Panginoon, ako po'y nasa kadiliman at kailangan ko po ang iyong liwanag. Manahan ka sa aking puso. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. At baguhin mo ang aking isip at puso, Panginoon. Ako at ang aking buong pamilya. Buksan ko po sa iyo ang aking puso at ikay magiging aking tagapagligtas. Tinatanggap ko po kayo, Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Personal na tagapagligtas. At susundin ko, Panginoon, kung ano man ang iyong utos na naaayon sa banal na salita. Lord God, I offer you my life today. In Jesus' name. Mula ngayon, ikaw po ay aking susundin. At sasabihin ko po, today and the days ahead, your will be done in my life. In Jesus' mighty name. Sulat mo po, Panginoon, ang aking buhay sa aklat ng buhay. Aking pangalan sa aklat ng buhay. I declared it in Jesus' mighty name. Lord God, I pray sa lahat po na tumatanggap sa iyo sa gabing ito, kung ano man pong oras na sila po ay sumasabay sa panalangin. Panginoong Hesus, salamat po na hipuin niyo po ang bawat isa. Kung meron man po silang karamdaman, pagalingin niyo, Panginoon. I rebuke the spirit of sickness and disease. I declare the blood of Jesus Christ, the power of the blood. And by the words of your testimony, we will victorious against Satan's scheme, against Satan's attack. I declared it, O God. I charge your angels to encamp those who have listened to us and subscribes us in Jesus' name. And I also declare your blessing upon all the member of the Ladder to Heaven Ministry na nag-a-attend sa virtual ministry, Lord God. I declared it, O God, your grace of healing be upon Juby. I declared blessing upon Obordo family, upon Mandaw family, upon Lumangyaw family, upon Madrona family, Nakila family. I declared it, O God, sila pong Panginoon na nag-a-attend, Panginoong Diyos, ng virtual regularly. Pagpalain niyo po, Panginoon, Mapili family. I declared it, O God,
those who had been with us, O God. I proclaim it, Lord God, your blessing, spiritual blessing, material blessing be upon us. Panginoon Diyos, I declare your blessing also to those people who are watching us na may karamdaman. Lord, I rebuke the spirit of heart disease. In Jesus' name, a brand new heart, Lord God. I declared it in Jesus Christ's mighty name. At ikaw ngayon na nakikinig sa amin na may karamdaman sa puso, maniwala ka po ang Panginoon ay nagpapagaling noon at siya ring magpapagaling sa iyo. In Jesus' name. And Lord, kung mayroon man po na nakikinig ngayon na may problema po sa kanyang lungs, I declared, O God, that their lungs, O God, will be free from any infections in Jesus' name. And I declared, I rebuke the spirit of cancer upon those who are watching us. Mayroon pong cancer. In the name of Jesus Christ. I declared, O God, mayroon pong baon sa utang. I declared it, O God, pagpalain niyo po, Panginoon. I rebuke the spirit of death in Jesus Christ's mighty name. And I declared, O God, the spirit of bankruptcy began in the lives of those people who are watching us. And all the members of the ladder to heaven will experience breakthrough in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. At kung kayo po'y pinapagaling ng Panginoon, you can write po yung comments ninyo at saka yung testimony na din doon sa comment section ng ating video na kung kayo po ay pinapagaling. At pwede nyo pong i-share doon sa comment section po yung mga testimony ninyo. At kung meron man po kayong nais pong iparating na ipagpe-pray natin, you can write your number dyan po sa screen natin, doon po sa comment section para po matawagan ko po kayo personally upang maipanalangin ko po kayo personally. Thank you, and God bless us in Jesus' name.